Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Tayo mapunta sa mismong main event, ang pinaka-tatay ng Tanso Vlogger. Please welcome the 150 and 32 grams from the blue corner, ang humamon kay J. Guevara. Walang iba, kundi si Mike Ube. At eto na, ilalabas niya ang video. Ang pogi ko dyan, Mike Abe, ha? In fairness, ha? Mike Abe, ang pogi ko dyan, ha? Ikaw, ha? Ikaw talaga, Mike Abe, sinosurprise mo ko araw-araw, ha? Ang pogi ko dyan, no? O, dito, ang nakalagay, DDS vlogger, scammer nga ba? Aba, pitay na. Ano ka, gaya-gaya? Pitay na, walang maibanat sa akin, gumaya sa mga bata niya ba? Gago! Wala kang magaya sa akin? Wala kang mahanap na buta sa akin, Mike Abe? Gumaya ka pa sa mga Tanso Vlogger? Okay, panoorin po natin ang kanyang sasabihin. Okay po, play natin yan. So, tandaan nyo yung mukhang ito. Tandaan nyo yung mukhang yan! Ito na, nakakatakot. Tandaan nyo daw yung mukhang yan, ha? Ulitin natin. Tandaan nyo, ito to. So, tandaan nyo yung mukhang ito. Kilala nyo yung mukhang yan. Yan po yung isa sa mga Ano, di mo kilala? J. Guevara TV. Gusto mo full name, address ng tirahan? Bibigyan ko sa'yo, Mike Abe. isa sa mga ano yan. Yan, oh, J. Guevara. Yun, ayun, palakpakan, na-promote tayo ni Abe, idol! Idol, Mr. Raptor, idol! Gago! Sa wakas, napansin din ako ni Arn sa unang hirit. Gago! Sa wakas po, guys, sa tinagal-tagal po, bata pa po ako, gustong-gusto ko na pong mapansin ako ni Arn sa unang hirit. Eto na po. Natupad na po isa sa mga pangarap ko. Press 1 kung sino ang nakakakilala kay Arn ng unang hirit po. Ito po siya. Oo, si Arn po ng unang hirit. Arn. Oh. Ito po si Arn ng unang hirit po. Oh, sa wakas po pinansin niyo na po ako. Ito po, bata pa lang po ako, pangarap ko na to. Pangarap ko nang mapansin ni Arn. So, eto po siya. Ayan po si Mike Abe. Eto po siya. Yan, sa wakas. Salamat. Napansin mo ako. Ang tagal, alam mo, childhood hero ko to, si Arn. Diba? Oh, wala pong pinagkaiba, ilong, mata, pati bibig. Arn, kuhang-kuha po. Kuhang-kuha po ang pagmumuka ni Mike Abe. Di ba? So, mabalik tayo kay Mike Abe. Ay nga pala, isa lang pala yan. Sorry. Okay, panoorin po natin. Sa mga DDS vlogger. Dati pala, ito palang J. Guevara ito, nagsimula dun sa charity vlogger. Oy, hindi mo kilala? Dito, yan hirap sa'yo eh. Magkakasama tayo dun Magkakasama tayo doon, attorney Mike Abe. Gago! O, di ba, alam niya. So, ibig sabihin, totoo nga yung sinasabi ko na mapagpanggap ka nga. Oo, tuloy natin. Kilala ko yung charity vlogger ni Kuya Val Santos Matubang. Matino yun eh. Wow! Ikaw lang naman hindi matino sa atin eh. Ha? Ikaw lang naman hindi matino sa atin, Mike Abe. Attorney nga pakilala mo sa amin eh. Kaya paniwala kami sa iyo. Yung pala, hindi ka naman pala attorney. Pero hindi tumagal ito kasi hindi ito matino. Uy, hindi daw tumagal. Alalahanin mo, Mike Abe, ilang taon ako sa Kalingap.
Ilang taon ako doon. Umalis ako ng kusa kasi gusto ko nang magsolo. Ha? At nung umalis ako, wala ka na doon. Kasi bistado ka na ni Libayan na hindi ka naman talaga attorney. Attorney ka ba? Mukha ka lang attorney pero hindi ka attorney. Umalis daw ako doon kasi paano daw pasaway daw. Ito wow. Yung muna akong tubig. Sarap. Nasarap pagtripan ni Mike Abe. Okay, play. Ito po yung, kaya ko pinakikita itong mukhang ito. Oh. Kasi po lagi po akong binabanatan ito eh. Oh. Paano hindi ka babanatan? Binabanatan mo ang Duterte, ginagawan mo ng fake news. Hinahanapan ka namin ng ebidensya kung nasaan yung secret deal na pinagsasabi mo. Pero wala kang mailabas. Oh, ngayon magagalit ka pag binanatan ka. Di gago. Di ganun ka pala. Tangina, puro ka fake news na kesyo tawag dito, secret deal. Oh, asan yung secret deal mo? Ilabas mo. Kung talagang totoo yung pinagsasabi mo, mas mukha ka, mas dihamak na mapagkakamalang ka pang scammer kaysa sa akin. Dahil ikaw puro ka salita, wala ka namang pinapakitang ebidensya. Lahat fake news ang mga pinaggagawa. Hindi nakakaintindi na... Putay na, bakit ikaw hindi? Ano po, ang lakas mo magsalita na hindi fake news Putay na, yung secret deal nga nalaos na hanggang ngayon, wala ka namang pinakitang ebidensya. Gago! May pinakita ka bang ebidensya, Mike Abe? Wala kang pinapakitang ebidensya, ulul! Broadcast journalism, investigative. Ano sabi niya? Intindi ng broadcast journalism, investigative reporting, at hindi niya alam ang totoo at lehitimong balita. Paano hindi? Hindi ka naman ganun. Oh, kakasuhan. Pag-vlog lang. Ayan. Makapag-vlog lang. Alam mo, Mike Abe, yung sinasabi mo sa akin, ano yan? Para yan sa'yo. Ikaw nga yung bigla ka lang nag-vlog nang hindi mo alam. Bita mo, sasabihin mo kala Banat Bay. Bakit pinapanood ni Banat Bay yung video ko? Ba't kinakausap? Oh. Ikaw, sa tingin mo, ano yun? Sasabihin ng isang may alam sa pagdating sa YouTube? O alalahanin mo, Mike Abe, wala ka pa sa larangan ng YouTube, nandito na ako. 2017, 2016, nag-YouTube na ako. Ikaw, sip-sip tayo ka pa kay Pastor Apollo Kibuloy. Dinidilaan mo pa yung paa ni Pastor Apollo Kibuloy para lang makahingi ka ng pera. Ngayon, nung wala ka nang mahinging pera kay Pastor Apollo Kibuloy, tinatarantado mo na siya. Gago! Sakit, di ba? Totoo yun. At least yun, totoo. Yung sa'yo, yung secret deal mo, totoo ba? Asan yung ebidensya mo sa secret deal? Ayun yung hinahanap namin sa'yo na hindi mo mailabas-labas kasi nga, isa kang dakilang matandang fake news. Mike Abe, kaya mo ba? Baka bandang huli nito, magkaso ka na lang. Baka hindi mo na kaya, sabihin mo lang. Sabihin mo lang sa video mo na, Jay, hindi ko na kaya, mag-i-stop na ako. Hindi na kita babanatan. Pero, wag mong gawan ng fake news ang Duterte. Kasi hindi kita tatantanan. Arn. Gago! Ay, puta. Alam mo, Mike Abe, papit ka pa lang noon. Tutusin, wala ka pa nga sa KOJC noon eh. Wala ka pa sa Kingdom of the Jesus Christ, Mike Abe. Nasa unang hirit ka pa lang. Papit ka pa lang nung panahon na yun. Vlogger na ako. At etong channel ko, pangatlo na to kasi binenta ko lahat eh. Binibenta ko yung channel ko, Ngayon, Mike Abe, eto, para sa kaliwanagan mo, etong ginagawa na to is karapatan to ng bawat vlogger na nandito sa social media. Nga, vlogger nga. Kaya nga vlogger, nasa social media. No.
yung video mo, karapatan naming i-reaction yan. Etong video ko, karapatan i-reaction ito ng ibang mga vlogger kung hindi ka naman tanga. Isaksak mo maigi sa kukote mo ha, Mike Abe ha. Ang mga video natin sa YouTube, karapatan ng lahat ng mga vlogger na reactionan yan. Ha? Karapatan nila lahat yan. Wala kang pakialam at hindi ka pwede magreklamo na gamitin yung video mo o reactionan lalo't nasa fake news na kasaysayan ka. Fake news na pananalita ka. Ha? Alam mo yun ha? Alamin mo yun. Nasa rules ng YouTube yan na pwedeng reactionan yung video mo. Lalo't reactor ka. Kaya nga reactor eh. Nakakaintindi ka ba ng reactor? Alam mo ba yan? O gusto mo i-google ko pa? Eto na naman tayo sa Google eh. Gago! Kada re-reactionan kita, ginugoogle ko eh. Hindi ka kasi makaintindi. Ha? Hindi ka kasi makaintindi, may kabe oh. Google ko, anong meaning ng react? Oh, sige, pagbibigyan kita kahit medyo hirap. Oh, meaning what the meaning, anong? Oh, Tagalog pa to ha. Anong meaning ng reaction. O, eto ha, reaction. Kasi opinion ka ng opinion, hindi mo naman alam ang ibig sabihin. O, eto. Eto, Mike Abe ha, babasahan kita. Asan yun? Nasaan yun? Isang kilos na sinasagawa o isang nararanasang pakiramdam, ibang tugon sa isang sitwasyon at pangyayari. Putay na ka, sa katawan to eh. Katawan yun eh. Reaction video. Ayan, no. Ito. No, ito. Reaction. No, wait lang. Anong meaning? Walang lumalabas. Walang lumalabas. Utang na, ayoko nang sayang sa oras. Alam mo Mike Abe, ganito ulitin ko Ang video mo, kapag nilagay mo yan sa YouTube, kahit sinong tao, basta nasa YouTube or Facebook, pwede nilang reactionan yan. Kasi nga, social media to. Yung lagi mo sinasabi, social media. Gago! Ha? Ganun ha? Para sa kaalaman mo lang. Okay, play! Yung tangkilikin ito. Isa ho ito sa mga... ang kaya nga tinuturing ko eh. Itong ganitong klaseng mga vlogger na nakadikit kay dating Pangulong Duterte at kay Buloy. Inggit ka naman. Inggit ka. Ha? Gago! Ito yun, sabi niya, yung mga dumidikit daw sa kay former President Rodrigo Duterte, mga ganito daw vlogger katulad ko daw. Ano pa kail mo? Gusto mo sama kita sa Davao, libre kita ng pamasahe. Gusto mo ba? Gago! Gusto mo, dalhin mo yung Raptor mo, tapos tapon natin doon sa Davao. Ito ang isa sa nagpapahamak. Wow, nagpapahamak! Putay na! Ako pa! Ako ang nagpapahamak o ikaw? Putay na. Anong nagpapahamak? Sige. Nagpapahamak doon sa magkaibigang Kibuloy at saka Duterte. Putay na! Putay na ako pa daw? Ako pa? Mike Abe, ako pa ang nagpahamak kay Kibuloy at kay Tatay Digong? Ako pa? Sino ba yung naglabas ng secret deal? Di ba ikaw? At sino yung nagpanggap na attorney sa Kalingap? Di ba ikaw? At sino ba yung nanghingi ng 10 million kay Pastor Apollo Kibuloy na hindi pinagbigyan? Di ba ikaw? Tapos nung hindi ka napagbigyan, anong ginawa mo kay Pastor Apollo Kibuloy? Di ba tinarantado mo? Ha? Di ba? Anong ginawa mo? Pati si Tatay Digong, dinamay mo pa. Gawa nang hindi ka napagbigyan ng hinihingi mo, di umano. Na hindi ka napagbigyan ng hinihingi mo kay Pastor Apollo Kibuloy na 10 million, nagkaganyan ka na. Gago! Ha? Di umano yun, ha? Di umano. Mike Abe, nakikinig ka ba? Ako pa daw yung naninira kay Pastor at kay bobo. Gago! Kasi nga, puro fake news ang pinaggagawa at paninira, pati ako tinitira ako nito. Wala namang background sa media yung lokong yan eh. Dating, alam mo, matitino yung charity vlogger. Wait lang. Yari ka dito. Okay.
yung lokong yan eh. Yung lokong? Panirap si Buloy at saka yung lokong yan eh, okay. Duterte. Kasi nga, puro fake news ang pinaggagawa at paninira, pati ako tinitira ako nito. Eh wala namang background sa media yung lokong yan eh. Ha? Hindi naman daw ako wala naman daw akong karanasan sa media. So although tama naman ikaw doon, Mike Abe. Wala naman talaga akong karanasan sa media. Pero hindi ka ba naliliitan sa sarili mo, sa pagkatao mo na ikaw nakaranas ka ng ilang taon sa media pero puro ka fake newsan? Na samantalang ako, vlogger lang ako na isa akong charity vlogger na napakarami kong naging project nung naging charity vlogger ako. Na samantalang ikaw ay galing ka sa journalist na sinasabi mo, isa kang broadcaster na sabi mo, pero ganyan ka katulongges. May Kabe? Sa tingin mo kapag napanood ka ng mga kapwa mo journalist, kapag napanood ka ng mga kapwa mo broadcaster, masisiyahan kaya sila sa'yo? Sa tingin mo, Mike Abe, yung ginagawa mong ka-fake newsan kay Duterte ng mga secret deal na yan, sa tingin mo gawain ng matinong journalist yan? Sa tingin mo gawain ng matinong broadcaster yan? Bago mo ako yabangan, Mike Abe, tignan mo muna yung sasalamin niyang sarili mo. Panoorin mo yung video mo. Kung hindi baka fake newsan yung mga pinaggagawa mo. Dahil bago mo ako sitahin sa mga sinasabi mo na hindi ko naranasan yung mga naranasan mo dahil din sa pagiging journalist mo. Ayun na nga masama eh. Journalist ka pero mas talo pa kita. Sa totoosin, mas may tinapos ka. Ako grade 2 lang pero pinagmumukha lang kitang tanga. Biruin mo, sabihin mo sa amin na biruin mo, sabihin mo sa amin na bakit kinakausap yung video mo. Anong klaseng kabubuhan yun? Anong kinakausap video mo? Reaction tawag dun. Bakit daw? Bakit? Nagagalit siya. Bakit yung kinakausap yung video ko? Mga baliw ba daw? Mga bakla? Anong klaseng... Hindi, ito na lang eh. Yung mga kasamaan mo dati sa SMNI, si tingin mo, tuwang-tuwa sila sa'yo pag napapanood ka nila? Kapag napanood ka ng mga broadcaster dyan, dahil kilala ka naman eh, na dyan ka galing sa industriyang yan, sa tingin mo, hindi sila natatangahan sa'yo? May nakausap nga ako dati na naging kasama mo, sabi nila eh, sa lahat nga daw ng nakilala nilang news anchor, na dating puppet na nagkatawang tao na, ikaw daw yung pinakatanga. Hindi totoo. Masakit man pakinggan yung pagiging tanga, pero totoo naman, may Kabi. Kaya wag mo kong yabangan ng ano mo. Wag mo kong yabangan itong sinabi mo. Puro fake news ang pinaggagawa at paninira, pati ako tinitira ako nito. Wala namang background sa media yung lokong yan. Wala daw akong background sa media. Wala akong background sa media. Ikaw nga may background ka sa media, bakit ka nakikipagsiksikan dito sa social media? Bakit ka napadpad sa social media? Bakit ka napadpad sa social media, Mike Abe? Bakit ka napadpad dito? Isa ka palang media. Sabi mo nga, di ba, may sinabi ka, lumalaganap na po. Wait lang, magsasalamin tayo. Putangin to, kailangan gayahin pa natin tong hayop na to, buwisit na to. Saan yung salamin ko dito? Ito. Sabi niya nung nakaraan, lumalaganap na po ang fake news sa social media. Lumalaganap na po ang fake news sa social media. O ngayon, ang tanong namin, kung lumalaganap na ang fake news sa social media at isa kang media, bakit ka nandito? Gago! What are you doing here? Motherfucker? Gago! Kaya mo pa? Huwag mo kaming yabangan ng pagiging media mo, tanga. Dahil kadalasan sa panahon na ngayon nagpe-fake news eh. Yabang mo eh. Sige nga, eto, Mike Abe. Total, niyayabangan mo kami sa pagiging media. Pagiging media mo, ako wala akong background, okay doon, walang problema. Eto na lang, hamon ko sa'yo kung talagang tunay kang lalaki. Magbigay ka sa akin ng 5 katanungan, magbibigay din ako ng 5 katanungan sa'yo, sasagutin natin lahat sa isang
battle. Ano? O ganapin natin yung battle sa ano. Gusto mo sa channel mo para pangdagdag panghulog mo sa Raptor mo. Magbigay ka sa akin ng 5 katanungan about politics ha. Tapos magbibigay din ako sa iyo. Kailangan masagot nating lahat yun. May score yun. Paramihan na score. Ngayon, Ngayon, Mike Abe, o kahit English pa yan, wala akong pakialam. Ngayon, kasahan mo yung magdebate tayo. 5 katanungan lang mapatungkol sa politics. Kapag nasagot mo yon, panalo ka. Pero kapag nasagot ko, maghahanap tayo ng mga hurado. 5 hurado na manggagaling sa mga bata mo at 5 hurado na manggagaling sa akin. Ay, hindi pala, mali kasi magiging patas lang yun. Maghahanap tayo ng mga maghuhurado na hindi tayo kilala, na may alam sa may alam sa politics. Ano, kaya ba? G ba? G? Mike Abe? Doon mo mapapatunayan kung ano yung antas ng pagiging media sa pagiging vlogger. Game! Ano, kaya mo? Hindi, kung tunay kang lalaki at kung hindi ka pa fake news. Ano, kaya mo ba? Debate tayo about politics. Huwag mo kong yabangan ng walang record sa media. Putay na, ikaw nga may record ka sa media, puro ka fake news eh. O asan na yung secret deal mo? Napatunayan mo ba? May nailabas ka bang ebidensya sa secret deal? O baka sabihin mo, di umano, wala kang sinasabing di umano sa lahat ng video mo. Baka burahin mo yan, nasa akin lahat ng video mo, wag kang loko dyan. Okay? Dating, alam mo, matitino yung charity vlogger. Okay. Kuya Bal Santos Matubang. Kaya pala nawala sa kampong yan. At ngayon, lumabas doon sa ibang social. Tagal-tagal na nun. Alam mo, wala ka pa sa kampo ng Kalingap. Andun na ako. Kaya nga nagulat ako sa'yo, bigla ka sumulpot doon tapos attorney ka. Ang pakilala mo sa amin, attorney ka. O, baka gusto mo ng katibayan, may mga video ka na sinasabi mong attorney ka. Ang tawag nga namin sa'yo dati, Attorney Mike Abe. O, ngayon, nagulat na lang kami na hindi ka pala talaga attorney. Gago! Hindi ka pala talaga attorney. Gago! Yung pala, media ka pala. Media tae. Gago! Ikaw ang nag-iisang media tae sa Pilipinas. May kabi, kaya huwag mo kaming yabangan ng mga media mong yan. Kaya kung gusto mo, maglaban tayo sa debate. Ano, game? Hindi ko naman sinasabing magaling ako, ha? Oo, pero may alam ako. Pero, gusto ko lang kasi ipamukha sa'yo, kasi ang ibig mo sabihin dito sa video, wala kaming karapatan na mga vlogger na magsalita about politics kasi wala namang kaming karanasan sa media. Ganun, di ba? Ngayon, gusto ko ipamukha sa'yo na kahit wala kaming karanasan sa media, mas dihamak na may mas alam kami kaysa sa'yo. O baka talagang may alam ka naman talaga pagdating sa politics, kaso nga lang, sadyang nagbobobobobohan ka lang dito sa social media or sa social media na sinasabi mo, kasi nga dahil may humahad lang sa'yo or talagang galit ka lang kay Pastor Apollo Kibuloy, kaya puro ka fake newsan ang mga binabalita mo. Gago! Baka ganun. Baka ganun, Baka kaya ganun. Kaya parang minamaliit mo kami. Hindi, totoo naman, eto nga. Yung mga dating kasamahan nito, tinanong ko, 'di ba, may video pa nga tayo eh. Sabi ko, kamusta si Mike Abe noon? Sabi nila, nagulat nga ako, kahit kami nagulat kami. Kasi si Mike Abe, mabait talaga yan. Hindi yun yung parang nagdadabog, hindi siya yung mainitin ng ulo. Kada makikita mo, kahit normal ka lang na tao, kahit na nagwawalis ka lang dyan sa KOJC, pag nakita ka ni Mike Abe, babatiin at babatiin ka. Nagulat na lang kami na dumating yung isang araw na pumapasok yan na hindi kami pinapansin. At nagulat na lang din kami
na bigla na lang din palaging mainit ang ulo niyan. Ayun naman pala, hindi naman pala napagbigyan ni Pastor Apollo Kibuloy ng 10 million kuno, di umano, na hinihingi niya. Kaya siya nagkaganon. Di umano ha. Ibig sabihin, wala yung sapat na patunay, hindi 100%, pero di umano. Kaya yung mga tiga kay OJC nagulat kay Mike Abe kasi ang taas ng respeto nila dito sa taong to eh. Nagulat sila na biglang nagganon. Yung pala, alam na this. Tapos eto pa, may isa pang di umano. Nung nalaman nila, ewan ko kung baka si Tamba na rin nakaalam, na ganun na nga ang hindi na ibigay ni Pastor Apollo Kibuloy yung hinihingi ni Mike Abe, ay kaagad naman may sumulpot. At nagulat na lang ang lahat na biglang nag-vlog na lang ito si Mike Abe na aka Art Arn, na dating may mapapanood sa unang hirit, no, na bigla na lang nag-vlog at binabanatan na si Pastor Apollo Kibuloy. At ang masama pa ho doon ay idinamay niya pa si Tatay Digong na kesyo may secret deal daw, na mapahanggang ngayon wala naman siyang mailabas na ebidensya mapatungkol sa secret deal. Ngayon, tanungin kita Mike Abe, sino ang fake news sa ating dalawa? Gago! Sino ang fake news sa ating dalawa, Mike Abe? Patunayan mo yan. Asan ang katibayan mo sa secret deal na inilalabas mo sa iyong social media? Social media na nga lang, hindi mo mabigkas ng maayos eh. Okay. Tuloy natin. Mahaba pa pala tong video mo. Social media, scammer pala ito. Aba? Scammer pala ito at saka ng biktima ng minor de edad na batang babae. Ng biktima? Putang ina. Asan? Di sana nakakulong ako. Kahit, di ba sabi mo, media ka? Malawak ang karanasan mo sa media. Bakit hindi mo tignan ng record ko kung may record akong may minulesya ako? Di ba? Sabi mo, nanggaling sa bunganga mo yan, na isa kang media. Ang media, ang pagkakalam ko sa media, maraming alam yan. No? Kapag ganito na mga kondisyon na isang tao na di umano ay may ginawang katarantaduhan or nang molestya ng minor de edad, kaagad mo i-research yan, malamang. I-research mo yan. Siyempre, media ka nga eh. Siyempre, pinapangalagaan mo yung pangalan mo dahil media ka. Bakit ayaw mo i-research ang pangalan ko? Ang pangalan ko, eto, full name, bibigyan kita ng full name ko. I-research mo, Mike Abe. Charlie J. G. Ambuan. Ayan ang pangalan ko, Mike Abe. I-research mo. Tignan mo kung may record ako sa NBI at sa batas natin, kung lumabag ba ako sa batas natin. Diba? Sabi mo nga dati, attorney ka. Ngayon, patunayan mo. Diba? Yan ang mahirap sa'yo, Mike Abe. Lahat ng sinabi mo, bumalik lang sa'yo. Yan ang tunay na pangalan ko, Mike Abe. Charlie J. G. Ambuan. Alam mo yung Ambuan? Alam mo yung apelidong Ambuan? Marami sa Mindanao niyan. Gusto mo, punta tayo doon. Ay, naku po. Okay, play. 13 years old yata yung, ewan ko kung anong ginawa niya. Basta, hinalay niya. Hinalay. Hindi niya daw alam kung anong ginawa ko. So sabi niya, hinalay. No? At wala siyang sinasabi na di umano. No? Ibig sabihin, pinapatunayan niya talaga na may hinalay ako. So pwede pala kitang kasuhan. Aba! Gago! Aba, Mike Abe, kaso ayoko. Ayaw kitang pag-aksyan ng panahon. Mas masarap pa rin umupo dito at banatang ka. Dahil sa ka-fake newsan mo ulitin ko sa'yo, Mike Abe, hindi kita binabanatan dahil galit ako or inutusan ako ni Pastor Apollo Kibuloy. Sampal mo yan sa mukha mo. No. Nandito ako, binabanatan kita dahil sa ka-fake newsan mo. Asan yung ebidensya sa secret deal? Ba't ayaw mo ilabas? Ilabas mo nga. May ipapakita ka bang papel sa amin about sa secret deal? Wala, di ba? Ilabas mo.
Kung hindi ka fake news, alalahanin mo walang media na gumagawa ng fake news. 'Di ba media ka? Pinagyabang mo kanina, malawak ang karanasan mo sa media. 'Di ba media ka? Ilabas mo ang katibayan sa secret deal na sinasabi mo. Oh. Tsaka yung patunayan mo yung about din sa minolestya ko Kasi baka mamaya hindi, ay nako, delikado ka dyan. Gago! Delikado ka dyan kasi naglalabas ka ng isang balita na wala ka namang kasiguraduhan. Naku po, Mike Abe, delikado ka dyan. Media ka pa naman. Media ka pa naman o talagang may medyo ka lang? Baka may medyo ka lang Mike Abe. Hindi kaya may medyo ka lang, Okay, tuloy natin. Or inabuso raw yung 13 years old na bata. Okay. Maliban dyan, scammer. Kasi ang biktima nito, OFW. OFW. Kaya pwede hindi tumagal dun sa charity. Guys, mga BDS. Sino yung mga nai-scam ko? Ito, si Ma'am Heidi, na-scam ko na rin to. Mayami, tingnan mo, may scam ko na naman yan. Si Sir Randall, na-scam ko na rin yan. Sino yung mga nagpapalipad dito na palagi kong nai-scam araw-araw, kada live ko? Si Ate Michelle, si Ate Michelle Mangarin, nagpalipad to kahapon, na-scam ko na rin to. Sino pa ba yung mga na-scam ko dyan? Sino pa yung mga na-scam ko? Ito, kanina lang, si Mami Ito, ayan na-scam ko. Magkano yan? $9.99. Magkano sa peso natin yan? Ang laki ng na-scam ko, di ba? Eto pa, si Ate Lorna, na-scam ko din. Maraming salamat, Ma'am Lorna. Hindi ko pa nakita to kanina, kakadakdak ko. Ang sarap kasi pagtripan ni Mike Abe. Ang dami ko na-scam. Mike Abe, ayan ba yung mga sinasabi mong na-scam? Ang tanong dito, Mike Abe, ilabas mo ang ebidensya. Pero bago mo ilabas yung sa akin, ilabas mo muna yung sa secret deal. Si Ate Regis, na-scam ko rin yan. Pinapadala na ko minsan yan, 5,000. Sino pa na-scam? Si Ate Josephine, na-scam ko rin yan. Nag-member pa nga. Ayan pa. Si Ate Sara Nakamura. Nakakamura pa yan, na-scam din ako. Ay, di pala, siya pala na-scam ko. Paano ba yan, Mike Abe? Ito pa, Mike Abe, na-scam na naman. May na-scam na naman ako. Si Ate Michelle. Ay, anak ka ng timang Mike Abe, Ito na lang, Mike Abe. Diba? Kung una, hindi ako media, pangkaraniwang vlogger lang ako. Sa tingin mo, may pang tustos kaya ako sa kaso ko kung may kaso man ako. Isipin mo maigi yun. Kung may minolestya ako na bata, hindi biro na kaso yun. Baka gusto mo i-google ko na naman. Yan na naman tayo. Google na naman. Na naman tayo, may kabi. Mag-google na naman tayo. Para malaman mo lang, para matuto ka. Ang pagmumolestya ng isang minor de edad is malaking kaso yan. May kabi. Di sana nakulong na ako. Bakit andito pa rin ako? Nakakapunta pa nga ako ng Davao kung saan-saan gusto ko. Baka nga ikaw, hanggang bahay mo na lang ikaw. May kabe. Hindi biro ang kasong minolestya, ng mumolestya. Hindi biro yun. Kaso yun, malaking kaso yun sa Pilipinas. Nobel yun, para sa kaalaman mo. Para sa kaalaman mo lang, Mike Abe. Kaya kung ako may kaso, dapat nakakulong na ako ngayon. At yung scammer na pinagsasabi mo, Mike Abe, luma pa sa'yo yan. Matagal ng issue yan, Mike Abe. Hindi pa kulubot yung mukha mo, issue ko na yan. Lahat ng bumabanat sa akin sa kadahilanan na hindi nga nila ako kaya, ang ginagawa na lang, scammer, nang mumolestya, magnanakaw, fake news, yun lang. Hindi pa, ulitin ko, Mike Abe, hindi pa kulubot yung balat mo, issue na sa akin yan. Yan ang ibinabato sa akin. Hanggang ngayon, wala pa rin patunay dyan, Mike Abe. Kahit dyan sa pamumolestya na yan, na sinasabi mo, wala pang nagpatunay niyan. Di sana nakasuhan ako. Nasa anak mo yung ID ko, Nasa anak mo yung ID ko. Ito yung anak mo. Baka sabihin mo na naman, fake news ako Wait lang
Baka sabihin kasi nito, fake news ako. Hanapin ko yung, ito yung picture ng anak mo. Ito yung picture ng anak mo, ha. Na, ano, na tawag dito. Na, saan na yan? Wait lang, hanapin natin. Ay, nawala na. Oh, bakit binura? Ala, bakit mo binura, hoy? Bakit binura? Wala, natakot. Hindi naman kita kakasuhan. Binura yung video. Putik na. Ay, ito ata. Ito. Ito, Mike Abe. Ito yung anak mo. Ipapakita ko sa'yo. Ngayon, alam ng anak mo kung nasan ako nakatira. Alam niya rin yung full name ko. No, ngayon, ipapasa ko sa'yo. Ha? Ipapasa ko sa'yo. Para tawag dito. Para makita mo. Kasi para kang nagdududa, nagsasalita ka lang dyan na parang tanga na wala ka namang maipakita na wala ka namang maipakitang ebidensya. Eto ngayon, paano ako makakasuhan? Alam nyo, ngayon, i-check mo yung pangalan ko sa kung may kaso ako, kung may record ako. Eto yung picture ng anak mo, Mike Abe. Papakita ko sa'yo, ha? Eto. Picture ng anak mo, Mike Abe. Watch this. Mike Abe, ha? Eto, watch this, ha? Watch this. Dito sa social media, watch this. Eto, ha? Kita na to si Mike Abe, sinusubukan talaga yung kagaguhan ko, eh. Akala mo naman, ubras yan. Untanga lang. Eto, Mike Abe, ang picture ng anak mo. Hawak niya yung ID ko, Mike Abe. Eto, ayan ang picture ng anak mo. Mike Abe, ayan ang picture ng anak mo. Katulad nito, si Mami Benny, na-scam ko na yan. Pinadulhan ako niya sorry, nasabi ko. Na-scam ko na rin niya si Mami Benny. Oo. Ayan Mike Abe, ayan ang picture ng anak mo. Hawak niya ang ID ko. Mike Abe, kitang-kita mo ba yan? Ayan nakanganga pa. Nakanganga pa siya. Gago! Tapos ngayon sasabihin mo may kaso ako? Bakit hindi mo i-research? Hawak na nga ng anak mo ang full identity ko. Putang ina, yan. Ang full info ko. Tapos hindi mo alam na may kaso ako o wala? Ayan Hawak na ng anak mo. Tapos, nagtatanong ka na kung scammer ba ako o hindi? Ang laki ng tigyawat ng anak mo eh. Sorry. Gago! Ang laking tigyawat ng anak mo eh. Sorry. Ano ba tamang bigkas? Ang laking mukhang tigyawat ng anak mo. Ay, hindi. Bali. Wait lang. Ano bang tamang bigkas? Baka magalit na naman si Mima sa akin eh. Malaking tigyawat ng anak mo. Ay, hindi. Mali pa rin. Mukhang tigyawat ng anak mo. Ay, hindi. Mali pa rin eh. Ano bang magandang bigkas? Anong magandang bigkas dito, guys? Patulong. Ayun yung anak mo. Kaya wag mo ko sabihin na kung may kaso ako, ha? Balik tayo doon sa tatay. Okay? Charity vlogger. Kasi yun hong charity vlogger, yan, trabaho nila magbigay ng tulong sa mga mahihirap at nagpapagawa ng bahay sa mga mahirap ni Kuya Bal Santos Matubang. Matinong vlogger yun. Okay. Hindi sa kilala ng personal pero matinong. Okay, papakitaan naman kita ng nagawa ko, ha? Ito yung mga pabahay project ko. Mike Abe, you hear me? Are you there? Ito, papakitaan kita ng housing project ko, ha? Housing project, Mike Abe. Hoy, andiyan ka ba? Ito, papakitaan kita ng housing project ko. Para maliwanagan to si Mike Abno, no? Ito yung aking house project. Una pa lang to, ha? Housing project. Hindi kasi
O yan ha, wait lang ha. O kasama ko pa yung kuya ni Super Tekla. Na isa na rin ng tumarantado sa akin noon. Pero tapos na yun. O yung kuya ni Super Tekla yan. O tignan mo yung bahay niyan, Mike Abe. Payat pa ako dyan, Mike Abe. Ang title niyan, Unang Pabahay ni Jay Guevara. O eto, Mike Abe ha, Unang Pabahay. Ipo-forward ko. O Mike Abe ha. Nakita ko ang wait lang. Nakita ko yung matanda diyan na tumiiyak pa nga akong pangit kumiyak talaga. No? O yan ha. Bibilisan ko. Yan. Nakita ko ang matanda sa daanan na may bitbit na kalahating kilong bigas. At kaagad kong tinulungan yan, Mike Abe. Sa sementeryo yan nakatira. Ha, Mike Abe, you hear me? O. Sasabihin mong hindi ako matino. O, may kita mo yung bahay nung matanda, giba-giba. No, giba-giba yan. Oh. Pero pinagawa ko yan, Mike Abe, on my own money from YouTube. Ha? From my English yun ha, baka hindi mo maintindihan, tatagalogin ko. Sa sarili kong pera, Mike Abe. On my own own. Ang sarap pag-trip ni Mike Abe, puta. Eto na siya ngayon, Mike Abe. Eto na siya ha. Oh, ayan na siya ngayon, Mike Abe. Ayan na siya. May pintura, may magandang bubong, no? Kumpleto ang gamit sa bahay. Ayan na siya, Mike Abe. Oh. Ayan na ha, Mike Abe. Ha? May pom yan. Hindi lang basta bahay, kumpleto yan, Mike Abe. Ayan oh. Certificate of Housing Award. This house is giving to Tatay Charlie. Kapangalan ko pa siya. With the helping of charity vlogger Jay Guevara TV. Ayun o. Gago! Ayan o. Jay Guevara TV. Vlogger. Okay. Yan. Tuwang-tuwa yung matanda. At sa kasamaang palad, patay na po ito si Tatay Charlie. Okay? Ayan o. Ang gwapo ko pa dito, putay na. Ang gwapo ko pala pagpayat ako, no? Sana magpapayat na lang ako. So, may ang gwapo ko talaga pagpayat ako eh. Diba? Kamukha ko si Kumar. Ayan ha. Ayan ha. Ayan. Ayun yung pabahay project. Ilangan ng bunga mo, hype ka. Ayan ha. Eto pa yung isa. Ha? Eto pa yung isa. Ha? Mga iilan lang to sa mga housing project ko. Huwag mo kong bilangan, Abe. Wala ka pa sa kalingkingan ko, ha? Wala ka pang nagagawa sa mga kababayan mo. Puro yung pera na nakukuha mo, puro sa bulsa mo lang yan, ha? Huwag ako. Iba na lang. Okay? Dito tayo. Old video. Hanap tayo ng old video rito. Nasaan na yung pabahay ko? Wait lang, ha? Hanapin natin, ha? May isa pa. May isa pa ako dito, eh. Kaso old video na to, eh. Sana. Hoy. Malayo na tayo. Hanapin ko lang. Isasampal ko lang sa mukha ni Mike Abe, no? May sampal lang natin sa mukha niya. Sampal lang natin sa mukha. Ito yung gawa na to, yung bahay. Sampal lang natin sa mukha mo, ha? Mike Abe, ha? Wait lang. Mike Abe, wait lang. Asan na yun? Asan na yung pabahay project ko sa Taguig? Isasampal ko lang sa'yo, Mike Abe, para lubusan ng manahimik yung konsensya mo. Nandito pa si Chris Ulo, ang pangit, ang putang ina. Saan na yun? Ito, lapit na tayo. Ito, Mike Abe, ha? Housing project to, Mike Abe. Ito, si Libayan, yung video na attorney ka daw, Hindi ka naman pala attorney. Sabihin mong hindi matinong charity vlogger, mas diamak nga na mas marami pa akong nagawang pabahay project kaysa sa'yo. Huwag mo kung iba na lang, Mike Abe, hindi mo pa kaya. Kakain ka pa ng maraming asin. Saan yun? Hindi ko na makita yung isang pabahay project ko. Marami kasi yun eh. Sobrang dami. Ito lang, ipiplex ko lang sa kanya yung mga, konti lang yung ginastos. Mga 100k lang naman yung ginastos, Mike Abe. Huwag ka mag-alala, ha? Mga 100k lang naman, matagal na to. Tapos na rin ito yun. Matagal na to. Mga 100k lang naman yung ginastos ko dito, Mike Abe.
na ewan ko lang kung kakayanin mo, ha? Tayo na, baka nga mamaya 20 mil hindi ka makabigay sa mga kababayan mo tapos mag-aano ka pa ng tawag dito, mag-aano ka pa ng ba't kalat-kalat to? Hayaan mo na nga. Balik tayo kay Mike Abe na-miss ko siya. Dito tayo. Uy. Masyadong mabilis. Okay. Play. Ayun, nalaman ko rin, yun naman pala ang kanyang galaw. Scammer at saka may mga illegal na gawain. Binibiktima ang kanyang mga followers at saka subscriber. Di ba yan din ang nabalita na lumapit doon sa issue ng Itbulaga, Team to Big Enjoy, na isa rin sa ating tinulungan, volunteer. Ayun, matindang na chismis mo yun. Ito, chismoso ka talagang gurang ka, ha? Dahil may sakripi, merong prinsipyo yung Tito Big Enjoy. Ginamit din itong mamang ito. Asan ang ebidensya mo? Labas mo ba? JD Barang ito. Yung Tito Big Enjoy, makang in-scam din yung mga nagpupunta ron. So, scammer, itong taong ito, huwag kayong maniwala dyan. At isa yan sa mga vlogger po na Duterte at Kibuloy. Kaya sabi ko nga sa inyo, ano sabi mo? Itong mga vlogger na nakadikit kay Kibuloy at kay... ibig sabihin, nilahat mo na. Yung mga vlogger daw na nakadikit daw kay Pastor Apollo Kibuloy at kay Duterte, mga scammer daw kayo lahat. Gago! Dito na, nilahat no? Ako sa akin ka nga lang, di ka na umubra, nilahat mo pa. Banat Bay nga, di ka makasagot-sagot Ang tagal-tagal nang hinahanap ni Banat Bay yung Ako yung isang nabiktima niya. So, si Ate Anharot yung nagbabayad ng StreamYard ko buwan-buwan. Nabiktima ko siya. Jay, work ka din. Tulungan dahil maganda ang puso mo. Matulungin ka din. Hindi ko naman talaga yung pinagyayabang, mami. Kaso ito, pinipilit kasi ako itong hinayupak na 4 na mata na to 4 na nga mata mo, tanga ka pa. Ha? Huwag kang ganun ha, Mike Abe ha. Sige, play natin. Duterte, sila yung napapahamak sa dalawa. Kasi puro fake news. Ginagamit lang nila yung kasikatan ng dalawang magkaibigan para sa kailang interes. So sikat si Pastor Apollo Kibuloy, tsaka si Duterte, kaya pala binabanatan mo sila. Para pala magka-views ka. Kaya pala. Gago! Ang buti lumabas din sa sarili mong lumabas din sa sarili mong bunganga. Kaya naman pala todo banat ka kay Kibuloy at kay Duterte kasi malaki ang views. Kaya naman pala. Okay pala. Hindi naman makakatulong dahil si Kibuloy maraming warrant of arrest, marami siyang kaso. Si Duterte naman warrant of arrest, kaibigan para sa kailang interes. Hindi naman makakatulong dahil yung kasi papahamak sa dalawa. Kasi puro fake news. Ginagamit lang nila yung kasikatan ng dalawang magkaibigan para sa kailang interes. Hindi naman makakatulong dahil si Kibuloy maraming warrant of arrest. Hindi daw makakatulong. Bakit? Ibig sabihin, so kaya mo pinagtatanggol ang administrasyon kasi may mapapala ka sa kanila. Okay, kaya pala Ganun pala ang ibig mo sabihin. Kapag nag-vlog, kasi sabi niya, wala naman daw kaming mapapala kay Pastor Apollo Kibuloy at kay Duterte. Hindi naman namin pinasok to para may mapala kami sa kanila. Baka ikaw, kaya naman siguro pinagtatanggol mo si Romualdez at si Marcos dahil may sariling interest ka sa kanila. Kaya naman pala todo tanggol ka. Kasi may interest ka pala sa kanila. Kasi kami, para for your information, motherfucker, for your information, Mike Abe, pumasok ako dito sa larangan ng politics at pinagtanggol ko si Duterte nang wala akong hinahangad na kapalit. Tandaan mo yan. Gago! Tandaan mo yan Mike Abe. Hindi ako katulad mo. Eto, speaking na naman of interest. Tayo na ikaw kasi masyado mong pinapagana yung utak ko Speaking of interest, tingnan mo ikaw, nung wala ka nang makuha na interest,
kay Pastor Apollo Kibuloy, binabanatan mo na. Ginawan mo pa ng fake news. Baka, ngayon, hindi na rin kami magtataka kung balang araw, kapag wala ka ng makuwang interes sa administrasyon, basta mo na lang din silang iiwan at gagawan ng issue. Sabo nga mo galing yan, ha? Sinasagot lang kita. Baka mamaya umiyak ka, magmalatrilyanes ka. Ha? Baka mamaya maging magmalatrilyanes ka. Okay lang yan. Alam mo, Mike Abe, alimbawa ito lang ha, kung sakaling ako ay kakasuhan mo, kasi ano na to puputok na batok nito, baka takihin na to sa puso Oh. Pero wag naman sana, no, kasi wala akong laruan dito sa social media. Huwag ka munang mawawala, dyan ka lang. Tibayan mo yung panga mo. Tibayan mo yung panga mo, Mike Abe. Huwag ka munang umalis. Huwag kang bibitaw. Huwag kang mag-exercise ka para humaba yung buhay mo. Kasi kailangan kita dito. Wala akong mapagtitripan sa social media. No. Alam mo, Mike Abe, ganito kasi yan. Kapag ikaw kasi talaga pumasok ka sa social media na tinatawag mong social media, at kapag inuna mo ang interest, magiging katulad mo ko. Kaso, Mike Abe, hindi ako magiging katulad mo. Alam mo kung bakit? Alam mo, sagot! Pinasagot. Alam mo kung bakit, Mike Abe? Kasi, never naman akong nanghingi. Never akong nanghingi ng para sa akin, lalong-lalo na sa Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy. Aminado ako sa mga kaibigan ko. Nangungutang ako, walang putang inala. Kasama sa buhay ng Pilipino yon. Kung ikaw nga umihingi ka nga ng 10 million, di ka napagbigyan, nagtampururot ka Gago! Kasama sa buhay ng Pilipino yun, utang, hingi. Walang problema yun, walang kaso yun, hindi pang i-scam yun. Eto may balita pa nga Di umano, Mike Abe, na yung mga ini-interview mo sa SMNI, may kickback ka pa. Di umano yun di umano, ha? Kuno, sabi-sabi lang yun, di umano. Baka mamaya, Mike Abe, kapag naglabasan niyang mga hiningian mo, mga hinututan mo sa SMNI, baka mapahiya ka pa. Wag ako, wag kami. Wag ako, wag kami. Ha. Wag kami, Mike Abe, kasi baka mamaya lumabas yan. Yung mga hinihingian mo daw kada interview, yung, ano ba dito? Ano bang tawag doon? Yung, hatian nyo, ha? Baka biglang lumabas yun, mapahiya ka. Mike Abe, ha? Itong na yan. Uy, nawala. Huwag ka muna magtampo, nawawala. Tatampo ka na agad, Ang kaso, si Duterte naman tapos na ang term at meron pang problema sa International Criminal Court. Kaya ginagamit lang nitong grupong ito ng mga vloggers yung dalawang personalidad sa kailang interest na hindi naman makakatulong. Kasi tignan ko lang tignan natin kung sino ba yung nanggagamit. Tignan natin sa channel niya. Unang-una po, dalawa channel niya. Mapinoy, tsaka Mike Abe Opinions. Tignan lang po natin kung sino po yung nanggagamit. Tignan lang po natin. Eto. Kibuloy, isa. Duterte, dalawa. Ano? Asan pa? Duterte. Duterte, Kibuloy, Duterte. Mayor Duterte. Duterte, Kibuloy. Asan pa? DDS, Duterte, Kibuloy. Tignan mo. Sasabihan mo kami na kami ginagamit namin ang Duterte at Kibuloy. Sino kaya sa ating dalawa? Tingnan mo yung video mo. Puro puro Duterte Kibuloy yan, puro Duterte Kibuloy, Ito pa, Ito yung secret deal, hanggang ngayon, nasa na yung secret deal?
O, dito tayo sa channel mo. Yung yung matae. Ayun Ama Pinoy pala. O, dito tayo sa Ama Pinoy. Dalawa pa channel mo, ha? Oo. Ang lakas pa ng loob mo na kami talaga ang gumagamit sa dalawa. O, tingnan mo. Issue ni Kibuloy. DDS Vlogger. Kibuloy. Duterte. Ano pa dito? Kibuloy. O, Harry Roque. Duterte. Basti Duterte. Duterte na naman. Pugo Duterte. Ngayon to sasabihin mo kami gumagamit? Ang kapal ng pestlock mo. Ang kapal ng pestlock mo. Tignan ko naman yung sa akin. Titignan ko yung sa akin, ha? Oldest video tayo, ha? Oldest video mo, ha? Wait lang. Tanan, dami na. Puta, nag-TBJ pala tong hayop na to. Nag-TBJ ka pala? Tapos bobo ka? Okay. Tingnan mo, puro mga Duterte. Noon pa naman, Duterte na yung pinagbagay. Sakay ka naman sa issue, eh. Sa viral issue, eh. Okay. Chismoso ka nga, eh. Titignan ko yung sa akin. Titignan ko, Abe, ha? Isa lang channel ko, Mike Abe. For your information, isa lang channel ko. Para sa kaalaman mo. Ito yung channel ko, Mike Abe. Ito yung video. Tignan mo, puro Mike Abe nandiyan. Ilan yung Mike Abe dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingnan mo. Yan pagdating dyan, wala nang dyan. Wala nang Kibuloy Duterte dyan. TBJ na. Ha? TBJ na yan, TBJ. Nasaan na? Iba-iba yan. TBJ, showbiz na yan. Samantalang sa'yo, puta na, 2 channel mo, puro Duterte Kibuloy. Kaya yung sinasabi mo na ginagamit namin, ang pangalan Duterte at Kibuloy, ikaw yun, tanga. Ha? Ikaw yun. Huwag mo kaming igaya sa'yo. Nagmamalinis ka pa, hayop ka eh. Isa ka rin naman. Agkatuloy. Imbis na tawag dito, nananahimik ka sa buhay mo eh. Kawawa naman si Mike Abe, gago. Isang oras kong binaon. Mike Abe, sorry ha. Ang laki na naman ng kita ko sa'yo, Mike Abe. Baka sabihan mo ako scammer ako, ha? Pinagkakitaan kita. Kasi i-upload ko pa sa video to. Mas malakas ang views ko sa upload. Naku, mas lalong lalaki kita ako nito. Jay, punta ka ba ng rally sa Pampanga? Wala akong pamasahe. Kaya bigyan nyo akong pamasahe. Pupunta ako ng rally. Yan na. Scammer! Gago! Kawawa si Mike Abe, no? Buhay pa kaya yun? Hindi mo kaya, Mike Abe. Sabi sa'yo, kahit 3 oras tayo magbalitaktakan dito, yung 8 minutes mo, no? Hindi mo kakayanin. Iiyak ka lang sa akin, promise. Iiyak ka lang. Wala kang tawag dito, wala kang buwelo. Hindi ka makakabuelo. Ha? Hindi ka makakabuelo. So, eto na, panoorin po natin yung kay BP Sara. Eto na. Puta na, napunta na tayo dito kay kanina, wala naman to eh. Punta na kasi itong hype na to, yung uso nito. Eto na, BP Sara. Ang plano, eto na. Dito tayo. Mga supporters ni BP Sara Duterte para sa 2028 election. Sinira ni Attorney Trixie. Bakit sinira? Sinisira. Yan. By Attorney Trixie. By pala, may by. Okay, ito, panoorin ho natin. Ang hirap kayang habulin yung kanyang trust, satisfaction, and approval ratings. Parating number 1 ko. Ano sabi? Ulitin mo. Wala ka, na-late ko. Ganda sana eh. Tingnan mo. Tingnan mo. Ay. Tawag dito. Banat Bay. Tingnan mo. Dali, tingnan mo, gagi. Ang kit niya, Banat Bay. Andiyan ka ba? Andiyan mo si Banat Bay. Banat Bay, tingnan mo.
Oh, Banat Bay, tingnan mo, Banat Bay, may lalabas. Oh, tandaan niyo yung mukhang ito. Kilala niyo yung mukhang ito. Yan po yung isa sa mga ano yan, Jay Guevara. Isa yan sa mga DDS vlogger. Dati pala ito palang Jay Guevara ito nagsimula dun sa charity vlogger. Kilala ko yung charity vlogger ni Kuya Bal Santos Matubang. Matino yun eh. Pero hindi tumagal ito. Tingnan mo, Utay na. Utay lang, lagi si ganun eh. No? Ay, mag-aral ka kasi may kabe, di ba sabi mo? Alam mo, eto may kabe madagdag ko na lang sa'yo. Walang media na walang media na tawag dito, walang media na ganyan ng background sa pagbablog. Kakahiya ka. Gusto mo, gawang kita ng tutorial para hindi ka na yung ganun ng ganun. Para kang para kang unyango eh. Labas ka ng labas, mamaya iba yung may labas mong video dyan ha. Baka mamaya yung pulburon video yan. Oo, kakaganyan mo. Dami. Dumikit ka kasi sa Banateros. Ayan tuloy, nadamay ka. Wala akong pakialam. Hindi big deal sa akin yan si Mike Abig. Mahinang nila lang yan. Okay, balik na tayo doon sa topic. Ayoko nandito kay Mike Abig. Panoorin mo na lang Banat Bay sa upload.